Nanginginig pa rin ang mga tuhod ni Elara nang tulungan siyang tumayo ni Senyora Isabela. Ang mamahaling pabango nito ay tila isang pader na humaharang sa mabahong amoy ng alak at pawis na naiwan sa hangin ng bodega. "Ayos ka lang ba, Hija?" Ang boses ng senyora ay kasing lambing ng seda. Ngunit ang mga mata nito ay tila 2 piraso ng obsidian na nakatitig sa kanya. Malamig. Walang emosyon. Tumango lamang si Elara, hindi magawang magsalita. Nakatayo sa tabi nila si Don Ricardo, ang asawa ng senyora, na may bahid ng dugo sa labi at galit sa paningin. Siya ang may gawa ng lahat. Siya ang tumulak sa kanya sa madilim na sulok ng bodega. "Umuwi ka na, Elara. Magpahinga ka," utos ni Senyora Isabela, at sa unang pagkakataon, hinawakan nito ang kanyang braso. Isang matinding lamig ang gumapang mula sa dulo ng mga daliri ng senyora patungo sa buong katawan ni Elara. Hindi ito ang normal sa lanalal na lamig. Ito ay parang lamig na nagmumula sa ilalim ng lupa. Sa isang puntod na matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Kasabay ng lamig na iyon ay isang amoy. Amoy ng kandilang nauupos. Binitawan siya ng senyora at hinarap ang asawa nito. "Kami na ang bahala rito," sabi nito sa kanya. Hindi na muling lumingon. Nagmamadaling umalis si Elara. Dala-dala ang takot, ang sakit ng mga galos sa braso, at ang hindi maalis-alis na amoy ng kandila sa kanyang pangamoy. Habang naglalakad siya pauwi sa kanilang maliit na dampa sa gilid ng tubuhan, pilit niyang iwinawaksi ang nangyari. Isang masamang panaginip, isang bangungot. Ang mahalaga ay ligtas siya. Iniligtas siya ni Senyora Isabela. Ngunit bakit sa tuwing maaaalala niya ang mga mata at ang paghawak nito, mas nararamdaman niya ang panganib kaysa sa pagkakaligtas. Naabutan niya ang kanyang tatay Isko na nag-aayos ng sirang lambat sa labas ng kanilang bahay. Agad na napansin ng matanda ang pamumutla at panginginig ng anak. "Anak, anong nangyari sa'yo?" Sa lubong nito, puno ng pag-aalala. "Wala po, tay. Pagod lang po sa laba," pagsisinungaling ni Elara. Ayaw niyang mag-alala pa ang kanyang ama. Marami na itong iniisip. Tinitigan siya ni Tatay Isko. At sa mga mata nito ay nababasa ni Elara ang hindi paniniwala. "Sinabi ko na sa'yo, Elara. Ang Hacienda de la Luna ay maganda lang sa panlabas. Ngunit sa ilalim nito ay may mga ugat na nabubulok. Mag-ingat ka sa mga Del Carmen. Hindi sila tulad natin." Ngumiti lang si Elara ng pilit at pumasok na sa loob. Naiintindihan niya ang kanyang ama. Maraming kwento sa Barrio Umbra tungkol sa mga Del Carmen. Mga kwentong ibinubulong lamang kapag takip silim tungkol sa mga anino sa kanilang lupain at sa mga taong nawawala ng walang bakas. Ngunit para kay Elara, ang mga iyon ay kwento lamang ng mga matatanda. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang maliit na papag, hindi mapakali si Elara. Ang bawat dapyo ng hangin sa yero nilang bubong ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang nangyari sa bodega. At ang amoy, nariyan na naman ang amoy ng kandila. Napabalikwas siya ng bangon. Imposible. Walang nakasinding kandila sa kanilang bahay. Ang tanging ilaw nila ay ang maliit na gasera sa kusina na matagal nang pinatay ng kanyang ama. Ngunit ang amoy ay papalakas ng papalakas, tila nagmumula mismo sa loob ng kanyang silid. Kasabay nito,
Isang tunog ang kanyang narinig. Isang mahinang kaluskos. Nagmumula ito sa itaas. Sa kanilang bubong, dahan-dahan, mabagal, parang may gumagapang. Parang may mabibigat na kuko na humahagod sa yero. Naramdaman ni Elara ang panlalamig ng kanyang batok. Bawat kaluskos ay tila kuko na gumuguhit, hindi lang sa kanilang bubong, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Napatakip si Elara ng bibig gamit ang nanginginig niyang mga kamay. Pinipigilan niya ang isang sigaw na gustong kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ano yun? Isang malaking ibon o isang hayop gubat na naligaw mula sa paanan ng bundok isarog. Ngunit ang mga kaluskos ay masyadong mabigat, masyadong sinasadya. Hindi ito tunog ng anumang ordinaryong hayop. Gumagapang ito mula sa isang dulo ng bubong patungo sa kabila, mabagal at maingat, na tila may hinahanap. Bawat galaw ay sinusundan ng panibagong bugso ng amoy kandila, na ngayon ay mas matindi, mas nakasusulasok, na parabang ang mismong hangin sa loob ng kanyang silid ay naging malagkit at mabigat. Nakatitig lamang si Elara sa kisame na gawa sa pinagtagpi-tagping dahon ng anahaw. Sa dilim, wala siyang makita, ngunit nararamdaman niya ang presensya sa itaas. Isang presensyang mabigat at masama. Pinigil niya ang kanyang paghinga. Umaasang sa pananahimik niya ay aalis na kung ano man iyon. Biglang tumigil ang kaluskos. Sakto sa tapat ng kanyang hinihigaan, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Mas masahol pa ito kaysa sa mga kaluskos. Sa katahimikang iyon, bawat tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Naghihintay siya. Nagdarasal siya. Ngunit ang sumunod na kanyang narinig, ang tuluyang nagpaguho sa kanyang katatagan. Isang mahinang pagtulo, parang isang malagkit na likido na dahan-dahang pumapatak sa manipis na yero sa itaas niya. Plok, katahimikan, plok. Nanggaling ito sa kung anumang nilalang na nakatayo ngayon sa kanilang bubong. At alam ni Elara, sa kaibuturan ng kanyang nanlalamig na mga buto, na hindi iyon laway ng hayop. At lalong hindi iyon tubig ulan. Kinabukasan, sinubukan ni Elara na balewalain ang lahat. Pilit niyang sinabi sa sarili na guni-guni lang ang mga narinig niya. Dala ng pagod at takot sa nangyari sa hasyenda. Ngunit ang katawan niya ay may ibang sinasabi. Nang maghilamos siya gamit ang tubig mula sa tapayan, napansin niya ang mga maiitim na pasa sa kanyang mga braso at binti. Hindi ito ang mga galos na nakuha niya mula kay Don Ricardo. Ang mga ito ay bilog at malalalim, na parabang may mga daliring humigpit sa kanya ng napakahigpit habang siya ay natutulog. Nanghina ang kanyang mga tuhod at napakapit siya sa gilid ng tapayan. Paano nangyari ito? Sa kabila ng panlalambot ng katawan at bigat ng ulo, pumasok pa rin siya sa trabaho. Kailangan nila ng pera. Ngunit habang nagkukusot ng mga puting kumot ni Senyora Isabela sa batis, biglang umikot ang kanyang paningin. Ang sikat ng araw ay tila tumusok sa kanyang mga mata. At ang huling nakita niya ay ang pagbula ng tubig bago siya nilamon ng dilim. Nagising si Elara na nakahiga sa isang sopa sa loob mismo ng Hacienda de la Luna. Malamig ang hangin mula sa malaking bintana at malambot ang unan sa kanyang ulo. Nakatayo sa tabi niya si Senyora Isabela. May dalang isang mangkok ng mainit na sopas. "Gising ka na pala, Hija," sabi nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Pinakuha na kita sa batis nang mabalitaan kong hinimatay ka.
Huwag mo nang isipin ang mga labahin. Kumain ka muna. Inabot nito ang mangkok kay Elara. Ngunit nang makita ng senyora ang mga pasa sa buto, sasa sa braso ni Elara, isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata nito. Isang kislap na hindi pag-aalala kundi kasiyahan. Nawala rin ito agad, pinalitan ng isang malungkot na ngiti. Kawawa ka naman. Siguro ay dala yan ng pagod. Magpagaling ka. Hindi magawang kumain ni Elara. Ang amoy ng sopas ay natatabunan ng pamilyar na amoy ng kandila na tila nagmumula sa balat ng senyora. Umuwi si Elara ng hapon na iyon na mas mahina pa kaysa kaninang umaga. Sinalubong siya ni Tatay Isko at nang makita nito ang mga pasa sa katawan ng anak. Ang pag-aalala sa mukha nito ay napalitan ng isang mas malalim na emosyon. Takot. Isang takot na tila galing pa sa mga ninuno. Walang imik na pumasok ang matanda sa loob ng kanilang dampa. Kinuha nito mula sa isang lumang baul ang isang nakakrus na buntot ng pagi. Itim at natuyo na sa panahon. Kumuha rin ito ng isang buong ulo ng bawang. Tay, ano po yan? Tanong ni Elara. Panangga, maikling sagot ng kanyang ama. Ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan at isabit mo ang mga bawang na ito sa iyong bintana. Huwag na huwag mong aalisin. Hindi na nagtanong pa si Elara. May kung anong bigat sa boses ng kanyang ama na nagsasabing hindi ito ang oras para mag-usisa. Pagsapit ng gabi, muling bumalik ang takot. Ngunit ngayon, may kaunting kapanatagan siyang nararamdaman dahil sa mga bagay na bigay ng kanyang ama. Niyakap niya ang unan na may buntot ng pagi sa ilalim at pilit na ipinikit ang mga mata. Ilang oras ang lumipas nang magising siya sa isang tunog. Hindi ito kaluskos. Ito ay ang malakas na pag-aspas ng pakpak. Malaki, mabigat, tila gawa sa katad. Nagmumula ito sa labas. Pabalik-balik. Para bang may isang dambuhalang nilalang na lumilipad paikot-ikot sa kanilang munting bahay. Dumadagundong ang bawat pag-aspas sa kanyang dibdib. Nanginginig ang buong katawan ni Elara, ngunit itinulak siya ng kung anong puwersa para sumilip. Dahan-dahan siyang gumapang papunta sa maliit na siwang sa kanilang dingding na gawa sa kawayan. Sa liwanag ng bilog na buwan, nakita niya ito. Nakatuntong sa pinakatuktok ng puno ng niyog sa kanilang bakuran. Isang dambuhalang anyo na may malalapad na pakpak na parang sa panig. Hindi siya maan-aninag ang mukha nito sa dilim, ngunit may dalawang bagay na malinaw niyang nakikita. Dalawang nagbabagang tuldok na pula. Dalawang mata na direktang nakatitig sa siwang kung saan siya nakasilip. Tila alam nitong nandoon siya. Tila kilala siya nito. Isang segundo, 2 segundo. Nagkatitigan sila pati pagkatapos ibinuka nito ang mga pakpak at lumipad ng walang ingay patungo sa kadiliman ng gabi. Napaupo si Elara sa sahig, habol ang kanyang hininga. Totoo. Lahat ay totoo. At noon, mula sa di kalayuan, sa direksyon kung saan lumipad ang nilalang, isang nakatitiling sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Sigaw ng isang babae, puno ng sakit at paghihinagpis. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong baryo. Ang bunsong anak ng pamilya Cruz. Isang sanggol na 2 buwan pa lamang ay natagpuang patay sa duyan nito. Walang sugat, walang bakas ng sakal, ngunit ang munting katawan ay natuyo na para bang pinigaan ng lahat ng buhay. Narinig ni Elara ang usapan habang nakatayo sa kanilang pintuan.
Alam niya. Alam niyang ang nilalang na nakita niya kagabi ang may gawa nito. At isang katotohanan ang tumatak sa kanyang isip. Mas malamig pa kaysa sa hawak ni Senyora Isabela. Hindi lang siya ang habol nito. At papalapit na ito ng papalapit. Pinagmasdan ni Isko ang kanyang anak na si Elara habang ito'y natutulog. Isang mahimbing ngunit hindi mapayapang pagkakatulog. Ang dating kulay rosas nitong mga pisngi ay ngayoy maputla na parang papel at ang mga pasa sa braso nito ay tila mga aninong gumagapang sa balat. Narinig niya ang mga bulungan sa baryo kaninang umaga. Ang sinapit ng sanggol ng mga krus. At alam niya, sa isang pamilyar na kilabot na matagal na niyang ibinaon sa limot na konektado ang lahat. Ang panghihina ng kanyang anak, ang mga pasay at ang pagkamatay ng sanggol. Isang sumpa. Isang puot na isinumpa ng isang nilalang na hindi dapat binabanggit ang pangalan. Hindi na siya maaaring maghintay pa. Hindi niya hahayaang ang kaisa-isa niyang anak ang maging susunod na alay. Ginising niya si Elara ng marahan. "Anak, bumangon ka. Aalis tayo." Nagmulat ng mata si Elara, puno ng pagtataka at pagod. "Tay, saan po tayo pupunta? Gabi na." Umupo si Isko sa gilid ng papag at hinawakan ang kamay ng anak. Ang lamig nito ay tumagos, habugos hanggang sa kanyang mga buto. "Makinig ka, Elara. Ang nangyayari sa'yo, hindi ito ordinaryong sakit. May naglagay ng sumpa sa'yo. Isang nilalang mula sa dilim ang umuubos ng iyong lakas gabi-gabi." Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Elara. Ang nilalang po sa puno ng niyog? Tumango si Isko. Ang muka ay seryoso. "Hindi na tayo ligtas dito. Ang buong baryo ay nasa ilalim ng anino ng hasyenda. Ngunit may alam akong isang lugar. Isang tao na maaaring makatulong sa atin." Huminga siya ng malalim. "Pupuntahan natin si Lolo Cadyo sa bundok Isarog. Pero tay, hindi po ba't sinasabi nilang isa siyang ermitanyong nababaliw? Mas mabuti nang manalig sa isang baliw kaysa maghintay ng kamatayan sa kamay ng isang demonyo." Mariing sagot ni Isko. "Isa siyang santigwar, anak. Isang manggagamot na gumagamit ng mga lumang ritual. Siya lang ang pag-asa natin." Walang nagawa si Elara kundi ang sumunod. Nag-impake sila ng kaunting damit, tinapay, ay matula kabinanilid datimit pamasapam at ang natitirang bawang at buntot ng pagi. Bawat galaw nila ay maingat. Bawat tunog ay tila napakalakas sa katahimikan ng gabi. Nang lumabas sila ng bahay, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa Baryo Umbra. Ang mga bahay ay madilim. Walang asong tumatahol. Walang kuliglig na humuhuni. Para bang ang buong paligid ay nagpipigil ng hininga, nagmamasid sa kanilang pag-alis. Ang daan palabas ng baryo ay sa gitna ng malawak na taniman ng abaka. Ang matataas na puno na may malalapad na dahon ay lumikha ng isang madilim na lagusan. Habang naglalakad sila, ang tanging naririnig ay ang kaluskos ng kanilang mga paa sa tuyong lupa at ang kanilang sariling mabibigat na paghinga. At doon nila ito narinig, isang pamilyar na pagaspas ng pakpak. Malayo pa sa simula, ngunit papalapit. "Bilis, anak!" bulong ni Isko at hinila niya si Elara. Nagsimula silang tumakbo. Ang pagaspas ay papalakas ng papalakas na tila hinahabol sila. Sinusundan sila, naglalaro sa kanila. Kasabay ng pagaspas ay isang mahinang halakhak ang lumutang sa hangin.
Tawa ng isang babae, isang tawang hindi galing sa tuwa, kundi sa pagnanasa sa laman. "Huwag kang lilingon!" sigaw ni Isko, kahit na siya mismo ay gustong-gusto nang tumingin sa likuran. Tumakbo sila ng walang direksyon sa gitna ng mga puno ng abaka. Ang malalapad na dahon ay humahampas sa kanilang mga mukha na nag-iiwan ng mga hapdi. Hindi nila alam kung nasaan na sila. Ang alam lang nila ay kailangan nilang makalayo. Biglang, isang dambuhalang anino ang dumaan sa ibabaw nila. Saglit na tinakpan ang liwanag ng buwan. Isang malakas na puwersa ng hangin ang halos magpatumba sa kanila. Sumisid ang nilalang. "Dapa!" sigaw ni Isko. Itinulak niya si Elara sa lupa at dinapaan ito para protektahan. Naramdaman niya ang isang matalim na kirot sa kanyang likod na para bang may 8 nagbabagang bakal ang humiwa sa kanyang balat. Isang nakatutulig na pagaspas ang dumaan sa mismong itaas nila, sapat na malapit para maamoy ni Isko ang isang nakasusulasok na baho. Isang pinaghahalong amoy ng nabubulok na laman at mamahaling pabango. Nawala ang anino. Muling lumitaw ang liwanag ng buwan. Dahan-dahang bumangon si Isko. Tiniis ang hapdi sa likod. Nakita niya si Elara, nanginginig sa takot, ngunit ligtas. Sa di kalayuan. Natatanaw na nila ang dulo ng taniman. Ang paanan ng malaki at madilim na bundok isarog. "Halika na," sabi ni Isko. Hinila muli ang anak. Tumakbo sila. Hindi alintana ang pagod at sakit hanggang sa marating nila ang unang mga puno sa gilid ng bundok. Hingal na hingal silang huminto at lumingon sa kanilang pinanggalingan. Wala na ang pagaspas, wala na ang halakak. Tanging ang katahimikan ng taniman ng abaka ang naroon. Ngunit sa pinakagilid ng kadiliman, sa pagitan ng huling hilera ng mapuno, may nakita sila. 2 tuldok na pula, 2 mata na nagbabaga sa dilim, hindi gumagalaw, matiyagang nagmamasid. Alam nilang hindi sila tinigilan. Naghihintay lamang ito. Nasa likuran nila ang isang halimaw na kilala nila ang muka. Nasa harapan naman nila ang isang bundok na puno ng hindi kilalang panganib. Walang daan pabalik. Ang tanging daan ay paakyat. Ang pag-akyat sa bundok isarog sa gitna ng gabi ay isang pagsubok ng katatagan. Para kay Elara, bawat hakbang ay tila 1 milya. Ang kanyang katawan ay hinang-hina na at ang bawat paghinga ay mabigat. Kung hindi lang dahil sa mahigpit na pagkakahawak ng kanyang ama, matagal na siguro siyang bumagsak sa lupang puno ng mga ugat at bato. Ang tanging liwanag nila ay ang buwan na sumisilip sa mga dahon ng naglalakihang puno. Ang hangin ay malamig at basay ba? At ang paligid ay puno ng mga tunog ng gubat, mga huni ng mga kulisap, ang kaluskos ng mga dahon, at paminsan-minsan, ang sigaw ng isang hindi kilalang hayop mula sa kalaliman ng kagubatan. Mas mabuti na ang mga ito, isip ni Elara, kaysa sa katahimikan ng baryo at sa pagaspas ng mga pakpak na sumusunod sa kanila. Pagkaraan ng tila walang katapusang pag-akyat, natanaw nila sa wakas ang isang maliit na liwanag na nagmumula sa isang siwang sa pagitan ng mga puno. Isang maliit na kubo, nakatayo sa isang patag na bahagi ng bundok, na tila binabantayan ng isang malaking puno ng balete. "Nandito na tayo," hingal na sabi ni Tatay Isko. Pagdating nila sa harap ng kubo, isang matinis na boses ang sumalubong sa kanila mula sa loob. "Sino yan? Umalis kayo! Walang lugar para sa mga tagabayan dito!"
Lumapit si Isko sa pintong gawa sa kawayan. Lolo Kadyo, ako po ito si Isko. Anak ng yumaong si Mang Teban. Kailangan po namin ng tulong ninyo. Bumukas ng bahagya ang pinto. At isang pares ng matang nanlilisik ang sumilip mula sa dilim. Isang matandang lalaki na may mahabang puting buhok at balbas at balat na kulubot na parang tuyong dahon ang humarap sa kanila. Isko, anong ginagawa ninyo rito? Sinabi ko nang ayoko nang makialam sa mga problema ninyo. Pakiusap, Lolo. Ang anak ko, si Elara. Sabi ni Isko, at marahan niyang itinulak si Elara paharap sa liwanag ng gasera mula sa loob. Tinitigan ni Lolo Kadyo si Elara. Ang mga mata nito ay tumingin mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri hindi lang ang pisikal na anyo kundi pati na ang kaluluwa nito. Ang sumpa ng mga Del Carmen, bulong ng matanda, hindi sa kanila kundi sa sarili. May bahid ng takot at pagsisisi sa kanyang boses. Biglang bumagsak si Elara. Nawalan siya ng malay. Anak! Sigaw ni Isko. Mabilis na kumilos si Lolo Kadyo. Itinulak niya ng maluwag ang pinto. Ipasok mo siya! Dali! Binuhat ni Isko ang kanyang anak at inihiga sa isang papag sa loob ng kubo. Ang loob ng tirahan ni Lolo Kadyo ay puno ng mga pinatuyong halaman na nakasabit sa dingding, mga botelyang may lamang kakaibang likido, at mga lumang libro na nakapatong sa isang maliit na mesa. Ang hangin ay amoy mga ugat ng kahoy at insenso. Kumuha si Lolo Kadyo ng isang basahan at pinunasan ang noo ni Elara. Habang ginagawa niya ito, marahan niyang itinaas ang damit sa likuran ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Isko sa kanyang nakita. Sa maputlang balat ni Elara, may isang marka na unti-unting lumilitaw. Isang markang mapusyaw na kulay abo, na para bang isang pasa sa ilalim ng balat. Ang hugis nito ay hindi maikakaila. Ang hugis ng isang pares ng pakpak ng panikiamay. Kinuha na siya. Mahinang sabi ni Lolo Kadyo. Ang boses ay nanginginig. Minarkahan na siya ng manananggal. Manananggal? Ulit ni Isko, puno ng pangingilabot. Tumango ang matanda at umupo sa isang maliit na bangko. Ang muka ay tila lalong tumanda sa loob ng ilang segundo. Ito ang sumpa ng pamilyang iyon. Isang sumpa na ipinapasa sa kanilang lahi. Akala ko'y natapos na. Akala ko'y nabigo na ako ng tuluyan. Tumingin siya kay Isko. Ang mga mata ay puno ng pait. Ngayon, bumalik ito at ang anak mo ang pinili nitong biktima. Kumuha siya ng isang maliit na mangkok, naglagay ng kung anong mga dahon, at dinikdik ang mga ito. Ipinahid niya ang nagresultang berdeng likido sa marka sa likod ni Elara. Pansamantala lang ito, pampabagal sa pagkalat ng lason sa kanyang dugo. Ngunit hindi nito mapipigilan ang mangkukulam sa pagbabalik. Ano pong gagawin natin? Desperadong tanong ni Isko. Tumingin si Lolo Kadyo kay Elara na mahimbing na natutulog. Pagkatapos ay tumingin siya sa labas, sa kadiliman ng gubat. Isang bagong determinasyon ang pumalit sa kanyang pag-aalinlangan. Hindi ako papayag na may isa na namang kunin sa akin ang halimaw na iyon. Humarap siya kay Isko. Ang mga mata ay nag-aapoy. Hindi na tayo tatakas. Hindi na tayo magtatago. Kailangan nating labanan ang sumpa. Huminga siya ng malalim at ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong na puno ng panganib. Para patayin ang halimaw na iyon,
Kailangan nating hanapin ang isang bagay na iniiwan nito. Kailangan nating mahanap ang kalahati ng kanyang katawan. Nagsimula ang pagsasanay ni Elara sa pagmulat pa lamang ng kanyang mga mata kinabukasan. Ang panlalambot ng kanyang katawan ay nariyan pa rin. Isang patuloy na paalala ng sumpang kumakain sa kanyang lakas, ngunit isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang puso. Ang apoy ng determinasyon. Ang unang aral ay tungkol sa asin. Hindi ito ordinaryong asin. Inisi, paliwanag ni Lolo Cadyo, habang hawak ang isang garapong puno ng magagaspang at maninilaw na butil. Ito ay asin na ibinabad sa katas ng kalamansi at ibinilad sa araw sa loob ng 7 Biyernes. Ito ay binasbasan ng mga lumang dasal. Para sa mga aswang, ito ay parang kumukulong langis na ipinahid sa kanilang balat. Inutusan niya si Elara na gumawa ng isang bilog gamit ang asin sa paligid ng kubo. Kailangan itong maging tuloy-tuloy, walang puwang, gaano man kaliit. Ito ang ating unang depensa, sabi ng matanda, isang sagradong harang na hindi nila kayang basta-bastang tawirin. Habang ginagawa ito ni Elara, naramdaman niya ang unti-unting pagbabago sa hangin. Tila mas naging dalisay, mas magaan. Ang ikalawang aral ay ang mga orasyon. Ibinigay sa kanya ni Lolo Cadyo ang imakam. Alinghagi ang isang maliit na piraso ng papel. Luma at marupok na may nakasulat na mga salita sa kakaibang dialekto. Ito ay panalangin sa mga diwata ng lupa at hangin. Ulit-ulitin mo ito sa iyong isip, sa puso mo. Ang iyong pananampalataya ang magbibigay dito ng kapangyarihan. Maghapon na kinabisa ni Elara ang mga salita hanggang sa ang mga ito ay naging parang awit na lamang sa kanyang isipan. Pagsapit ng dilim, bumalik ang takot. Umupo silang tatlo sa gitna ng kubo, sa loob ng bilog na asin. Ang tanging liwanag nila ay isang maliit na kandila na may kakaibang amoy. Hindi nagtagal, narinig nila ito. Ang pamilyar na pag-aspas ng pakpak. Nariyan na siya, natuntunan niya sila. Umikot-ikot ang nilalang sa himpapawid, sa itaas mismo ng kanilang kubo. Ang bawat pag-aspas ay nagpapayanig sa buong dampa. Pagkatapos ay isang malakas na kalabog ang yumanig sa kanilang bubong. Bumaba na ito. Huwag kayong matatakot. Mahinahon ngunit mariing sabi ni Lolo Cadyo. Manatili sa loob ng bilog at ipagpatuloy mo ang pagdarasal, Elara. Nagsimulang maglakad ang nilalang sa kanilang bubong. Ang bawat yapak ay mabigat at ang mga kuko nito ay kumakaluskos sa pawid. Nagsimulang may pumatak na itim at malagkit na likido mula sa mga siwang ng bubong. Pumapatak sa sahig sa labas lamang ng kanilang bilog na asin. Umuusok ito saan man ito tumama. At doon, isang boses ang bumulong sa hangin. Isang boses na kilalang kilala ni Elara. Elara, ang boses ni Senyora Isabela, malambing ngunit puno ng lason. Nagtatago ka ba sa akin, munting bulaklak? Napapikit si Elara ng marin. Inulit-ulit niya ang orasyon sa kanyang isip. Isang malakas na puwersa ang tumama sa dingding ng kubo na halos magpaguho dito. Sinundan ito ng isa pa. At isa pa. Para bang isang dambuhalang hayop ang sumusunggab sa kanilang munting silungan. Hindi ka magtatagal diyan, Elara. Ang lakas mo, nararamdaman ko unti-unti nang nagiging akin. Naramdaman ni Elara ang isang matinding panghihina na para bang may humihigop ng buhay mula sa kanya. Labanan mo, anak, sigaw ni Tatay Isko. Hinawakan ang kamay niya. Mula sa labas,
Isang matinis na sigaw ng galit ang kanilang narinig. Sigaw ng isang nasasaktan. Ang asin, bulong ni Lolo Cadyo, may bahid ng tagumpay sa boses. Hindi niya kayang lampasan. Muling nagpatuloy ang pagwawala sa labas. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto, unti-unti itong humina. Hanggang sa napalitan na lamang ng isang malakas at huling ayuhub na pag-aspas. Palayo sa kubo. Nawala na siya. Sa gabing ito, ligtas sila. Hingal na napasandal si Elara sa dingding. Nanginginig ang buo niyang katawan. Tumingin siya kay Lolo Cadyo. Bakit? Bakit boses ni Senyora Isabela ang narinig ko? Tanong niya. Kahit na alam na niya sa kaibuturan ng kanyang puso ang sagot. Tumingin sa kanya ang matanda. Ang mga mata ay puno ng kalungkutan at isang katotohanang matagal nang kinikimkim. Dahil ang nilalang na humahabol sa iyo ay hindi isang alagad na ipinadala niya. Huminga ng malalim si Lolo Cadyo bago ibinigay ang huling dagok. Ang manananggal na iyon, Elara, ay walang iba kundi si Senyora Isabela mismo. Ang mga salitang binitawan ni Lolo Cadyo ay tila mga anitsong humiwa sa malamig na hangin sa loob ng kubo. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa isipan ni Elara. Bawat ulit ay mas masakit, mas nakasisindak. Si Senyora Isabela, ang babaeng may malambing na boses at magagandang damit. Ang babaeng hinangaan niya. Ang babaeng nagligtas sa kanya mula kay Don Ricardo. Ihahinyahan siya ang halimaw. Napatayo si Tatay Isko. Ang kamao ay nakakuyom. Imposible. Isa siyang respetadong tao. Isa ang donya. Ang respeto ay isang maskara Isko. Siya na Masaki Maskara Isko. Mapait na sagot ni Lolo Cadyo. Isang magandang tela na ipinantatakip sa nabubulok na laman. Umupo ang matanda. Ang mukha ay tila nabalot ng mga alaala. Hindi ito ang unang pagkakataon na hinarap ko ang sumpa ng kanilang pamilya. Tumingin siya sa malayo na para bang may pinapanood sa mga anino ng kubo. Maraming taon na ang nakalipas. Bago pa man kayo isilang, may isa ring dalaga mula sa baryo. Ang pangalan niya ay Amalia. Katulad ni Elara, masipag siya, mabait. At katulad ni Elara, nakuha niya ang atensyon ng hasyenda. Noong mga panahong iyon, ang ina ni Isabela, si Senyora Violago, ang reyna ng hasyenda. At katulad ng kanyang anak, isa rin siyang manananggal. Si Amalia ang kanyang napili. Gabi-gabi, binibisita siya ng halimaw. Gabi-gabi, unti-unti siyang nanghihina. Huminga ng malalim si Lolo Cadyo. Ang sakit ng nakaraan ay bakas sa kanyang boses. Lumapit sa akin ang mga magulang ni Amalia. Sinubukan ko ang lahat, ang mga dasal, ang mga anting-anting, ang mga ritual. Mas bata pa ako noon, mas mayabang. Akala ko kaya kong labanan ang anumang uri ng kadiliman. Isang gabi, isinagawa namin ang isang ritual para tuluyang putulin ang koneksyon ng aswang kay Amalia. Ngunit nagkamali ako. Minaliit ko ang kapangyarihan ng pamilyang Del Carmen. Dumating si Senyora Violago. Hindi lang ang kanyang kaluluwa kundi pati na ang kanyang katawang tao. Kasama ang kanyang mga alagad. Pinasok nila ang aming baryo. Pinapanood ko. Nang walang magawa, habang kinuha nila si Amalia mula sa kanyang mga magulang. Habang kinaladkad nila siya patungo sa hasyenda. Iyon ang huling beses na may nakakita sa kanya. At pagkatapos noon,
Sumumpa ako na hindi na ako muling makikialam. Tumingin siya kay Elara. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Isang sumpang binali ko ngayon. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Ang kwento ng matanda ay hindi lang isang babala. Isa itong hatol. Isang patunay na ang kasamaang kanilang kinakaharap ay mas matanda, mas malalim, at mas makapangyarihan kaysa sa kanilang inaakala. Kaya pala, basag ni Elara sa katahimikan, ang boses ay mahina ngunit matatag. Kaya pala ang mga pasak, ang kanyang paghahawak, ang kanyang mga tingin, lahat ay kasinungalingan. Ang imahe ni Senyora Isabela sa kanyang isipan, ang imahe ng isang mabait at eleganteng donya ay unti-unting nadudurog at mula sa mga piraso nito ay nabubuo ang isang bagong larawan. Ang larawan ng isang halimaw na may nagbabagang pulang mata at mga pakpak na gawa sa dilim. Ang dalawa ay iisa. Naramdaman niya ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Isang galit na mas mainit pa kaysa sa takot. Galit para kay Amalia. Galit para sa sanggol ng mga krus. Galit para sa kanyang ama na nasaktan. At galit para sa kanyang sarili na naging isang laruan lamang para sa isang demonyo. Hindi. Ako magiging si Amalia. Maring sabi ni Elara. Tinitingnan ang dalawang matanda. Isang bagong liwanag ang nagniningning sa kanyang mga mata. Hindi ako papayag na maging biktima lamang. Tumingin siya kay Lolo Cadyo. Ang kanyang determinasyon ay hindi natitinag. Sinabi ninyo na kailangan nating hanapin ang kalahati ng kanyang katawan. Paano? Napatingin si Lolo Cadyo sa kanya. Isang bahagyang paghanga ang mababanaag sa kanyang mukha. Nawala na ang duwag na dalaga. Sa kanyang harapan ngayon ay isang mandirigma na isinilang mula sa takot at pagtataksil. Ang plano ay nagbago, sabi ng matanda. Dahan-dahang tumatayo. Isang bagong enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi na tayo magtatanggol, hindi na tayo maghihintay. Tumingin siya sa bintana, sa direksyon ng malayong kapatagan kung saan naroon ang Baryo Umbra. Tayo na ang mga ngaso. Kailangan nating bumalik sa Hacienda de la Luna. Ang pagbabalik sa Baryo Umbra ay mas nakakakilabot kaysa sa kanilang pagtakas. Ngayon, alam na ni Elara ang katotohanan. Bawat puno ng abaka ay tila isang nagmamasid na bantay. Bawat anino ay tila may itinatagong panganib. Ang buong lupain ay pag-aari ng halimaw at sila ay mga daga na kusang loob na pumapasok sa lungga ng ahas. Ang kanilang plano na binuo ni Lolo Cadyo ay simple ngunit delikado. Pasukin ang Hacienda de la Luna habang may araw. Sa umaga, si Isabela ay isang mortal. Mahina. Isang ordinaryong babae na walang kapangyarihan. Ito ang kanilang pagkakataon na hanapin ang lugar kung saan niya itinatago ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Ang mga manananggal ay mayroong pagtataguan. Bulong ni Lolo Cadyo habang naglalakad sila sa gilid ng taniman para hindi sila makita. Isang ligtas na lugar kung saan nila iniiwan ang kanilang katawang lupa. Kadalasan, ito ay isang lugar na madilim, malamig at malapit sa lupa, isang bodega, isang balon, o isang silong. Mayroong malaking bodega sa likod ng bahay. Sabi ni Elara, nanginginig sa alaala ng lugar na iyon. Masyadong halata, sagot ng matanda. Ang isang tulad ni Isabela, na matagal nang nag-iingat sa kanyang sikreto, ay pipili ng isang lugar na hindi maisip ng iba. Ginamit nila ang isang lihim na daan
na alam ni Tatay Isko. Isang maliit na lagusan sa pader na bato sa likod ng malawak na hardin ng hasyenda. Dati itong dinadaanan ng mga manggagagawa para hindi makita ng mga bisita. Nang makapasok sila sa bakuran, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Elara. Ang hardin na dati ay paraiso sa kanyang paningin ay ngayoy tila isang magandang bitag. Ang mga rosas ay tila may mga tinik na mas matalas. Ang mga ibon ay tila umaawit ng isang malungkot na himig. Dahan-dahan silang gumapang sa gilid ng malaking bahay, nagtatago sa likod ng mga halaman. Mula sa isang malaking bintana sa sala, narinig nila ang isang pamilyar na tunog. Ang halakhak ni Senyora Isabela. Sumilip si Elara. Nakaupo ang senyora sa isang eleganteng sopa, umiinom ng tsaa kasama ang ilang bisitang donya mula sa kabilang bayan. Ang kanyang mga ngiti ay matamis, ang kanyang mga kilos ay mahinhin. Ang perpektong larawan ng isang mayaman at mabait na ginang. Naramdaman ni Elara ang pag-akyat ng suka sa kanyang lalamunan. Ang babaeng iyon, ang halimaw na iyon, ay nakaupo lamang doon, nagpapanggap na tao. Sininyasan sila ni Lolo Cadyo na magpatuloy. Pumasok sila sa pamamagitan ng pinto ng kusina, na sa kabutihang palad ay walang tao. Ang bawat hakbang nila sa makintab na sahig ay tila napakalakas. Ang bawat pag-script ng pinto ay nagpapatindig ng kanilang balahibo. Habang naglalakad sila sa pasilyo, biglang bumukas ang isang pinto sa kanilang harapan. Mabilis silang nagtago sa loob ng isang madilim na aparador. Siksikan at amoy luma. Si Don Ricardo. Naglalakad ito sa pasilyo. May hawak na baso ng alak at may ngisi sa kanyang mga labi. Huminto ito sa tapat mismo ng aparador kung saan sila nagtatago. Saglit itong tumingin sa direksyon nila at halos tumigil ang paghinga ni Elara. Ngunit nagpatuloy lamang ito sa paglalakad. Nakahinga sila ng maluwag. Nang masigurong wala na ang Don, lumabas sila at nagpatuloy sa kanilang paghahanap. Ang kanilang destinasyon, ang lumang aklatan ng mga Del Carmen. Ayon kay Lolo Cadyo, ang mga lumang pamilya ay madalas magtago ng kanilang mga sikreto sa likod ng mga libro. Ang aklatan ay malaki at madilim. Libu-libong libro ang nakahanay sa matataas na estante na umaabot hanggang sa kisame. Ang hangin ay amoy papel at alikabok. Sinimulan nilang suriin ang bawat estante. Hinahawakan ang mga libro. Kinakapa ang dingding sa likod nito. Wala rito, sabi ni Tatay Isko pagkaraan ng ilang minuto. Maghanap pa tayo, giit ni Lolo Cadyo. Habang kinakapa ni Elara ang isang hilera ng mga librong nakabalot sa katad, isang bagay-bagay ang kanyang napansin. Isang libro ang tila mas nakausli kaysa sa iba. Hindi ito isang libro. Isa itong pekeng takip na nakakabit sa estante. Sinubukan niya itong hilahin. Isang mahinang tunog ng pag-click ang kanilang narinig at ang buong estante ng libro ay dahan-dahang umusog paloob na naglantad ng isang madilim na daanan. Isang lihim na lagusan. Mula sa kadiliman sa ibaba, isang amoy ang umalingasaw. Isang amoy na pamilyar kay Elara. Ang amoy ng mamasa-masang lupa, ang amoy ng nabubulok na bagay. At sa ilalim ng lahat ng iyon, ang mahinang amoy ng kandila. Nandito na tayo, bulong ni Lolo Cadyo. Sa harapan nila ay isang hagdanang bato na pababa sa kadiliman. Bumaba sila sa makitid at matarik na hagdanang bato.
Bawat hakbang nila ay umuulit sa isang nakakabinging alingawngaw. Ang hangin ay malamig at malagkit at ang amoy ng kamatayan at nabubulok na lupa ay lalong tumitindi. Si Lolo Kadyo ang nanguna. Hawak ang isang maliit na gasera na nagbibigay ng nanginginig na liwanag sa kanilang daraanan. Ang hagdanan ay nagtapos sa isang malawak at bilog na silid. Isang silong. Ang sahig at dingding ay gawa sa magaspang na bato at ang mga ugat ng malalaking puno mula sa hardin sa itaas ay gumagapang sa mga pader na parang mga ahas. Sa gitna ng silid ay may isang malaking altar na gawa sa itim na marmol. May mga tuyong mantsa ng dugo dito na hindi na maalis ng panahon. Sa mga dingding, may mga kakaibang simbolo na ipininta gamit ang uling, mga simbolo ng buwan, mga pakpak at mga spiral na tila mga mata. Ito ang simbahan ng mga Del Carmen, isang lugar ng pagsamba sa kadiliman. Ang pagtataguan, bulong ni Lolo Kadyo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at pagkasuklam. Mas masahol pa ito sa inaasahan ko. Naglakad si Elara sa paligid. Ang kanyang mga paa ay maingat na humahakbang sa sahig na puno ng alikabok at mga buto ng maliliit na hayop. Sa isang sulok, may nakita siyang isang tumpok ng mga personal na gamit. Lumapit siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Habang kinikilala ang mga bagay na naroon, isang listahang laso, isang pares ng sirang tsinelas, isang maliit na manikang gawa sa basahan, mga gamit ng mga batang babae, mga gamit ng mga dalagang nawala sa baryo sa loob ng maraming taon, mga kwentong ibinubulong na lamang ng mga matatanda. At doon, sa ilalim ng isang maruming panyo, nakita niya ito. Isang maliit na suklay na gawa sa kahoy ng santol, dani pa na pahamata, diyaban na may nakaukit na bulaklak ng sampagwita. Ang suklay na ibinigay niya sa kanyang kaibigang si Nene. Bago ito biglang lumipat ng probinsya, 2 taon na ang nakalipas. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi sila lumipat. Kinuha sila. Dinala sila dito. Hayop sila, umiiyak na sabi ni Elara. Hindi lang sila kumukuha ng buhay. Nag-iipon din sila ng mga alaala. Ginagawa nila tayong mga koleksyon. Niyakap siya ni Tatay Isko. Sinusubukang pag-aanin ang kanyang loob, ngunit ang sarili niyang mga mata ay nangingilid sa luha ng galit. Kailangan nating mahanap ang katawan, paalala ni Lolo Kadyo. Ang boses ay mariin para ibalik sila sa kanilang misyon. Dapat ay naririto lang sa malapit. Sinimulan nilang suriin ang bawat sulok ng silong. Kinapa nila ang mga dingding, tinapik ang sahig. Hinanap nila ang anumang bakas ng isang lihim na lagusan o isang nakatagong lalagyan. Sa likod ng altar, napansin ni Lolo Kadyo ang isang bahagi ng pader na tila iba ang pagkakagawa. Ang mga bato ay mas bago, mas makinis. Tinulak niya ito. Gumalaw ito. Sa likod ng gumagalaw na pader ay isang maliit at mababaw na hukay. Ito na iyon. Ang perpektong lugar para itago ang isang katawan. Dito dapat nakalagay ang katawang tao ni Isabela. Naghihintay sa pagbabalik ng kanyang kaluluwa. Ngunit ang hukay ay walang laman. Wala rito, sabi ni Tatay Isko. Ang pag-asa sa kanyang boses ay unti-unting nawawala. Imposible. Giit ni Lolo Kadyo. Kinakapa ang loob ng hukay. Ito ang tamang lugar. Nararamdaman ko ang natitirang enerhiya. Bigla,
Isang malakas na tunog ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Isang tunog ng mabibigat na yabag sa hagdanan sa itaas. Pababa. Mabilis silang lumingon. Klang! Ang lihim na pinto sa itaas, ang estante ng libro, ay biglang nagsara. Isang malakas na kalabog ng bakal ang sumunod. Tila may naglock nito mula sa labas. Natrap sila. Mula sa dilim sa itaas ng hagdanan, isang anino ang dahan-dahang lumitaw. Isang matangkad na lalaki. May hawak na gasera sa isang kamay at isang mahabang itak sa kabila. Ang mukha nito ay nabigyan ng liwanag. Si Don Ricardo. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngising puno ng kalupitan. Naghahanap ba kayo ng isang bagay? Tanong niya. Ang boses ay nanunuya. Sayang, mukhang naunahan ko na kayo. Itinaas niya ang gasera at sa likod niya nakita nila ang isa pang lihim na pinto na nakabukas. Dito pala niya itinago ang katawan. Matagal na naming alam na darating kayo. Hinihinahintay lang namin ang tamang pagkakataon. Ang kanilang pagpasok ay hindi isang tagumpay. Isa itong bitag. At kusa silang pumasok dito. Ang ngisi ni Don Ricardo ay lumawak, nagpapakita ng isang hilera ng mga ngiping. Tila masyadong matutulis para sa isang ordinaryong tao. Alam ninyo, sabi niya habang dahan-dahang bumababa sa hagdan. Ang pinakagusto ni Isabela ay kapag ang pagkain mismo ang kusang lumalapit sa hapagkainan. Ang bawat yabag niya ay isang dagundong sa dibdib ni Tatay Isko. Tinulak niya si Elara sa kanyang likuran, habang si Lolo Kadyo naman ay bumunot ng isang maliit na krus na gawa sa kahoy ng bayabas mula sa kanyang bulsa. Maligno! Hindi ka magtatagumpay! Sigaw ng matanda. Tumawa lang si Don Ricardo, isang tawang malutong at walang kagalakan. Talaga, matanda. Sa tingin mo ba'y uubra sa akin yang mga laruan mo ang kapangyarihan ng aking asawa ay dumadaloy din sa akin? Ako ang kanyang bantay, ang kanyang aso. Sa huling salita, sumugod siya. Ang kilos niya ay hindi makatao, masyadong mabilis. Sa isang iglap, nasa harapan na nila siya. Iwinasiwas ni Lolo Kadyo ang krus, ngunit isang malakas na sampal lang mula kay Don Ricardo ang nagpatalsik sa matanda. Tumama ang ulo nito sa pader na bato at nawalan ito ng malay. Tay! Sigaw ni Elara. Humarap si Tatay Isko, gamit ang sarili niyang katawan bilang panangga. Wala siyang armas. Tanging ang kanyang determinasyon sa buom na protektahan ang kanyang anak. Sinubukan niyang suntukin si Don Ricardo, ngunit ang Don ay parang isang pader na bato. Hinawakan nito ang braso ni Isko at sa isang marahas na galaw, binali ito. Isang sigaw ng sakit ang kumawala kay Isko, ngunit hindi siya umatras. Gamit ang natitira niyang lakas, sinipa niya ang tiyan ng Don. Bahagyang napaatras si Don Ricardo, sapat na para makakuha ng pagkakataon. Takbo, Elara! Takbo! Sigaw ni Isko, habang muling sumusugod kay Don Ricardo. Ngunit si Elara ay hindi makagalaw. Tila napako ang kanyang mga paa sa sahig. Pinapanood ang kanyang ama na nakikipaglaban sa isang laban na hindi niya kayang ipanalo. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-atubili si Don Ricardo. Mabilis niyang sinaksak ng itak ang tiyan ni Isko. Shhh! Ang tunog ng talim na bumaon sa laman ay ang pinakamasakit na tunog na narinig ni Elara sa buong buhay niya. Nanlaki ang mga mata ni Isko.
Dahan-dahan siyang tumingin sa ibaba, sa itak na nakabaon sa kanyang tiyan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Elara. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malungkot na pagtanggap. "Anak," bulong niya, bago bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig. "Tay!" Ang sigaw ni Elara ay puno ng sakit na kayang magpaguho ng mundo. Tumakbo siya palapit sa kanyang ama, ngunit huli na ang lahat. Ang buhay ay mabilis na nawawala sa mga mata nito. Isang marahas na kamay ang humablot sa buhok ni Elara at kinaladkad siya palayo sa katawan ng kanyang ama. Si Don Ricardo. "Huwag kang mag-alala," bulong nito sa kanyang tainga. Ang hininga ay amoy alak at dugo. "Magkikita rin kayo agad. Gutom na ang senyora." Kinakaladkad siya ni Don Ricardo palabas ng silong paakyat sa hagdan. Ang tanging nagawa ni Elara ay ang lumingon sa huling pagkakataon. Nakita niya ang kanyang ama, nakahandusay sa malamig na sahig. At si Lolo Cadyo na walang malay sa isang sulok, ang dalawang lalaking nagtanggol sa kanya. Ang dalawang lalaking binigo niya. Nawala na ang lahat. Ang kanyang pag-asa. Ang kanyang lakas. Ang kanyang ama. Pagdating nila sa aklatan, itinulak siya ni Don Ricardo papasok sa bodega kung saan nagsimula ang lahat. Nilak nito ang pinto. Sa labas, nagsisimula ng magdilim. Ang ginintuang liwanag ng hapon ay unti-unti nang nilalamon ng mga anino ng gabi. At kasabay ng pagdilim, isang pamilyar na tunog ang nagsimulang marinig ni Elara mula sa kalayuan. Ang pagaspas ng pakpak, papalapit, pababa, pauwi na ang reyna sa kanyang pugad. Tapos na ang laro, tapos na ang pagtatago. Ang hapunan ay nakahain na at siya ang ulam. Nakatayo si Elara sa gitna ng madilim na bodega. Ang amoy ng alak at alikabok ay muling nagpaalala sa kanya ng gabing nagsimula ang lahat. Ngunit ang Elara na nakatayo roon ngayon ay hindi na ang parehong Elara noon. Ang takot ay naroon pa rin, isang malamig na kuryenteng gumagapang sa kanyang mga ugat. Ngunit sa ilalim ng takot, may ibang umuusbong. Isang bagay na mas mainit, mas matalim, puot. Ang imahe ng kanyang amang nakahandusay. Ang huling salitang binigkas nito ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na tila sinunog nito ang lahat ng iba pang emosyon sa kanyang puso. Sinunog nito ang kanyang pag-aalinlangan. Sinunog nito ang kanyang awa. Ang natira na lamang ay ang nagbabagang abo ng paghihiganti. Wala na siyang pakialam kung mamamatay siya ngayong gabi. Ang mahalaga, hindi siya mamamatay ng mag-isa. Isasama niya ang halimaw. Tumingin siya sa kanyang paligid, hindi na bilang isang biktima na naghahanap ng matataguan, kundi bilang isang mangangaso na naghahanap ng armas. Mga sako ng abono, mga pala at asarol. Isang lumang kadena na kinakalawang. At doon, sa isang sulok, nakita niya ang isang gasera, katulad ng ginamit ni Don Ricardo, at isang kahon ng posporo. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang desperado at mapanganib. Ngunit bago iyon, kailangan muna niyang makalabas. Sinuri niya ang pinto. Gawa ito sa makapal na kahoy at ang lock ay bakal. Imposibleng sirain. Ngunit ang mga bintana, may maliliit na bintana malapit sa kisame. Sapat lang para makapasok ang liwanag. Ang mga ito ay may rehas na bakal, ngunit ang mga tornilyong nakakabit sa pader na kahoy
ay luma na at kinakalawang. Kumuha siya ng isang asarol at isang matibay na sako. Ipinatong niya ang sako sa balikat ng isang lumang estatwa ng anghel na palamuti sa hardin para hindi magasgas. At maingat niyang isinandal ang asarol dito. Isang paakyatang gawa-gawa. Mahirap, ngunit nagawa niyang umakyat. Gamit ang dulo ng isa pang maliit na bareta, buong lakas niyang sinungkit at hinila ang mga tornilyo. Isa, dalawa, hanggang sa ang isang rehas ay bumigay. Sapat na ang siwang para makadaan siya Nang makalabas, gabi na. Ang buwan ay nakatago sa makakapatid na o paayakal na ulap na tila ayaw masaksihan ang mangyayari. Ang pagaspas ng pakpak ay mas malakas na, mas malapit, nasa bakuran na si Isabela. Walang oras na dapat sayangin si Elara. Kailangan niyang hanapin ang katawan. At naalala niya ang isang bagay na sinabi ni Lolo Cadyo noong nasa kubo sila. Isang detalyeng tila hindi mahalaga noon. Ang pagtataguan. Kadalasan, ito ay isang lugar na madilim, malamig, at malapit sa lupa. Malapit sa mga ugat na kumakain ng buhay. At pagkatapos ay idinugtong nito sa isang bulong. Laging mag-ingat sa mga puno ng balete. Ang puno ng balete. Mayroong isang malaki at sinaunang puno ng balete sa pinakadulong bahagi ng hardin ng hasyenda. Malapit sa pader na kanilang pinasukan. Isang puno na kinatatakutan ng mga taga-baryo na sinasabing tirahan ng mga engkanto at maligno. Ang perpektong pagtataguan. Tumakbo si Elara. Ang kanyang mga paa ay halos hindi lumilikha ng ingay sa damuhan. Bawat anino ay tila isang kaaway. Bawat ihip ng hangin ay tila isang babala. Narating niya ang puno. Ang mga ugat nito ay dambuhala, gumagapang sa lupa na parang mga galamay. Ang mga baging na nakasabit dito ay tila mga buhok ng isang higante. Sa ilalim ng puno ang dilim ay halos kumpleto. Sinimulan niyang kapain ang puno. Ang kanyang mga kamay ay naghahanap ng anumang kakaiba. Isang uka, isang siwang, at doon, sa pagitan ng dalawang malalaking ugat, nakapa niya ito. Isang malambot na bahagi, hindi ito balat ng kahoy. Lupa, luwad na ipinantakip sa isang butas. Buong lakas niya itong sinimulang hukayin gamit ang kanyang mga kamay. Ang lupa ay mamasa-masa. Sa wakas, naramdaman niya ang isang bagay na makinis at malamig sa ilalim. Tela. Hinukay niya pa ng mas mabilis hanggang sa lumitaw ito. Ang ibabang bahagi ng katawan ni Senyora Isabela. Mula baywang pababa. Nakabihis pa rin ng mamahaling saya. Nakahiga sa loob ng uka na parang isang manikin na isinilid sa kanyang kahon. Maputla at walang buhay. Ngunit hindi bulok. Perpektong napreserba. Kinuha ni Elara mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na supot. Ang asin na bigay ni Lolo Cadyo, ang huling sandata na natitira sa kanya. Binuksan niya ang supot. Handa na niyang ibuhos ang mga banal na butil sa walang buhay na laman sa kanyang harapan. Ang kilos na ito ang tatapos sa lahat. Ang kilos na ito ang maghihiwalay sa halimaw mula sa kanyang kanlungan magpakailanman. Ngunit sa sandaling itataas na niya ang kanyang kamay, isang sigaw na nakakapunit ng langit ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Isang sigaw na hindi galing sa hayop kundi sa isang babaeng nakaramdam ng matinding pagtataksil at panganib sa Isang malakas na puwersa ng hangin ang halos magpatumba kay Elara. Mula sa kadiliman,
Isang dambuhalang anino ang bumulusok pababa. Ang mga pakpak nito ay humahampas sa mga sanga ng puno ng balete. Ang dalawang pulang mata nito ay nag-aapoy sa galit, nakatutok hindi sa kanya, kundi sa bagay na kanyang hawak. Naramdaman ni Isabela ang panganib, naramdaman niyang may gumagalaw sa kanyang pinakaiingat-ingatang lihim. Bumaba ito ng napakabilis. Ang mga matutulis na kuko ay handang dumagit, ang bibig ay nakabuka sa isang ngiwing nagpapakita ng mga pangil. Nasa harapan na niya ang halimaw, ang tunay na mukha ni Senyora Isabela del Carmen. Ngunit si Elara ay hindi umurong. Sa halip, lalo niyang hinigpitan ang hawak sa supot ng asin. Itinaas niya ito na parang isang sundalong itinaas ang kanyang bandila sa gitna ng digmaan. Ang pagtakbo ay tapos na. Ang pagtatago ay tapos na. Ito na ang huling laban. Isang siyang laban sa pagitan ng isang dalagang nawalan na ng lahat at ng isang reynang demonyo na malapit nang mawala ang kanyang kaharian. Sumugod ang manananggal, ang katawan nitong walang mga binti na may mga bitukang nakalawit na parang mga ahas ay isang imahe mula sa pinakamasamang bangungot. Sumisigaw ito habang lumilipad, isang sigaw na pinaghalong galit ng tao at gutom ng hayop. Ngunit si Elara ay handa. Sa huling sandali, bago siya maabot ng mga kuko nito, itinapon niya ang isang dakok ng asin diretso sa mga mata ng halimaw. Isang nakatutulig na hiyaw ng sakit ang kumawala kay Isabela. Agad itong nabulag at nawalan ng kontrol sa paglipad. Bumagsak ito sa lupa, nagpagulong-gulong habang sinusubukan nitong alisin ang nagbabagang hapdi sa kanyang mga mata. Ito na ang pagkakataon ni Elara. Mabilis siyang tumakbo patungo sa katawang lupa na nakahandusay pa rin sa uka ng puno. "Traidor! Hampas lupa!" Sigaw ng manananggal. Kahit na hindi ito makakita, ang pandinig nito ay matalas. Sinimulan nitong gumapang sa direksyon ng kanyang boses. Muling binuksan ni Elara ang supot ng asin. Ngunit bago pa man niya maibuhos ang laman nito, isang anino ang tumakip sa kanya. Si Don Ricardo. May hawak na itak. Ang mukha ay puno ng puot. "Hindi mo magagalaw ang aking reyna." Sinugod niya si Elara. Umilag ang dalaga at ang itak ay bumaon sa balat ng puno ng balete. Kinuha ni Elara ang buntot ng pagi mula sa kanyang baywang, ang tanging naiwan sa kanya mula sa mga gamit na bigay ng kanyang ama. Hinampas niya si Don Ricardo sa mukha. Ang tila latigong sandata ay nag-iwan ng isang malalim at dumudugong marka. Umurong si Don Ricardo. Hawak ang kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi sa gulat. Isang hamak na taga-baryo ang lumalaban sa kanya. Samantala, unti-unti nang bumabalik ang paningin ng manananggal. Ang mga mata nito ay namumula na at namamaga. Ngunit nakikita na niya ang anyo ni Elara. Muli itong lumipad, mas mabagal ngayon, mas maingat. 2 laban sa isa, si Elara ay nasa gitna. Sa isang panig ay ang asawang mortal, sa kabila ay ang asawang halimaw. Walang daan para makatakas, ngunit hindi na pagtakas ang nasa isip ni Elara. "Don Ricardo!" Sigaw niya. Ang boses ay matatag at puno ng panunuya. "Tingnan mo ang iyong senyora. Isang piraso ng laman na gumagapang sa lupa. Yan ba ang babaeng pinagsisilbihan mo?" Ang mga salita ay tumama. Tumingin si Don Ricardo sa kanyang asawa. Hindi na ang magandang donya, kundi isang karumal-dumal na nilalang.
at isang bahid ng pagkasuklam ang dumaan sa kanyang mukha. "Taksil ka sa iyong uri, Don Ricardo," patuloy ni Elara. Sinusubukang sirain ang kanilang pagtitiwala. "Nagpakaalipin ka sa isang demonyo. Manahimik ka," sigaw ng Don. At muli itong sumugod. Ngunit ngayon, si Elara ay may plano. Sa halip na umatras, sumugod din siya. Hindi patungo kay Don Ricardo, kundi patungo sa manananggal na nasa ere. Nagulat si Isabela sa kanyang ginawa. Hindi nito si Damakuhan nito inaasahan ang ganitong katapangan. Sa huling sandali, bago siya salubungin ng halimaw, dumapa si Elara sa lupa. Ang manananggal na ang buong atensyon ay nasa kanya ay hindi na nakaiwas. Ang sumusunod sa kanya, si Don Ricardo. Napuno ng galit at hindi na nag-iisip, ay hindi rin napansin ang biglang pagbabago. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Ang katawan ng manananggal ay bumangga ng buong lakas sa sumusugod na si Don Ricardo. Ang mga kuko nito na para sana kay Elara ay bumaon ng malalim sa dibdib ng sarili nitong asawa. Isang gulat na ungol ang lumabas kay Don Ricardo. Tumingin siya sa ibaba, sa mga kamay ng kanyang asawa na nakabaon sa kanyang puso. Tumingin siya sa mukha ni Isabela na puno rin ng pagkabigla. Isabela, yun ang kanyang huling salita. Sinubukan ng manananggal na alisin ang mga kuko nito, ngunit huli na. Ang bigat ng katawan ni Don Ricardo ay nagpabagsak sa kanya sa lupa. Magkayakap sila sa isang madugong wakas. Hindi sinayang ni Elara ang pagkakataon. Habang ang halimaw ay nakagapos pa sa katawan ng kanyang asawa, tumakbo si Elara pabalik sa puno ng balete. Kinuha niya ang supot ng asin at ang gasera na naiwan niya kanina. Sinindihan niya ang mitya. "Para sa aking ama," sigaw niya, at ibinuhos niya ang naglalaman ng asin at abo sa hubad na katawan. Kasabay nito, inihagis niya ang may sinding gasera. Isang matinis na sigaw na hindi mula sa mundong ito ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang sigaw ay nagmula sa manananggal. Naramdaman nito ang pagputol ng koneksyon. Naramdaman nito ang apoy na unti-unting tumutupok sa kanyang katawang lupa. Ang apoy ay mabilis na kumalat. Ang tuyong laman at ang mamahaling tela ay naging isang malaking sulo. Ang lumilipad na bahagi ni Isabela ay nagsimulang mangisay sa ere. Itim na usok ang lumalabas sa bibig nito. Ang balat nito ay unti-unting natutuyo at nagiging abo. Hindi na ito makakalipad. Hindi na ito makakabalik. Hinatulan na siya. Dahan-dahan itong bumagsak sa lupa. Isang tumpok na lamang ng nagbabagang buto at kumukulubot na pakpak. Ang huling nakita ni Elara ay ang mga mata nito, puno ng hindi paniniwala, bago ito tuluyang nilamon ng apoy na nagmumula sa sarili nitong katawan. Nagtapos ang sigaw. Ang tanging natira na lamang ay ang tunog ng apoy na lumalamon sa laman at ang nakabibinging katahimikan ng isang hardin na nasaksihan ang pagbagsak ng kanyang mga hari at reyna. Tumayo si Elara sa gitna ng lahat. Ang kanyang mukha ay nabahiran ng dugo at abo. Tapos na. Nanalo siya. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang apoy, walang tuwa siyang naramdaman. Tanging isang nakakapasong kahungkagan. Ang liwanag ng umaga ay dahatamay do siya'y dahan-dahang akwand. Dahang gumapang sa kalangitan, ngunit ang sinag nito ay tila walang lakas na tumagos sa bakuran ng Hacienda de la Luna. Ang hangin ay mabigat pa rin dala ang amoy ng sunog na laman at abo.
Naglakad si Elara palayo sa nagbabagang labi ng mag-asawang Del Carmen. Bawat hakbang ay tila isang malaking pasanin. Ang galit na nagtulak sa kanya kagabi ay nawala na, pinalitan ng isang pagod na umaabot hanggang sa kanyang kaluluwa. Bumalik siya sa aklatan at bumaba sa madilim na silong. Isang mahinang ungol ang sumalubong sa kanya. Si Lolo Cadyo. Nagkamalay na ito. Tinulungan niya ang matanda na makaupo. Anong nangyari? Tanong nito. Hawak ang masakit na ulo. Tapos na, sagot lang ni Elara. Tumingin ang matanda sa kanya, sa kanyang damit na puno ng dugo, sa abo sa kanyang muka, at sa bagong lamig sa kanyang mga mata, at naintindihan na nito ang lahat. Ang tatay mo, bulong ng Santiguar. Hindi sumagot si Elara. Lumapit siya sa lugar kung saan niya huling nakita ang kanyang ama. Dahan-dahan niyang hinila ang walang buhay na katawan ni Tatay Isko, paakyat sa hagdanan, palabas ng bahay ng mga demonyo. Magkasama nilang dinala ang katawan sa labas ng bakuran ng hasyenda, sa ilalim ng isang puno ng niyog kung saan sila madalas magpahinga pagkatapos ng trabaho. Doon, gamit ang isang pala na nakuha niya mula sa bodega, nagsimulang maghukay si Elara. Hindi niya hinayaan si Lolo Cadyo na tumulong. Ito ay isang bagay na kailangan niyang gawin ng mag-isa. Habang ang araw ay unti-unting sumisikat, inilibing niya ang kanyang ama. Walang mga bulaklak, walang mga dasal. Tanging ang tahimik na pagpatak ng kanyang mga luha sa tuyong lupa. Nang matapos, umupo siya sa tabi ng puntod. Si Lolo Cadyo ay lumapit at nag-abot sa kanya ng isang maliit at itim na anting-anting na gawa sa kahoy. Panangga, sabi ng matanda. Ang mundo ay puno ng mga halimaw, Elara. Hindi lahat sa kanila ay may pakpak. Tiningnan ni Elara ang anting-anting. Pagkatapos ay tumingin siya sa matanda. Saan po kayo pupunta ngayon? Babalik sa bundok, sagot ni Lolo Cadyo. Ang aking tungkulin dito ay tapos na. Ngunit ang sayo ay nagsisimula pa lamang. Tumayo si Elara. Pinagpagan niya ang lupa sa kanyang damit. Tumingin siya sa Baryo Umbra sa di kalayuan, isang lugar na minsan niyang tinawag na tahanan. Ngunit wala na siyang babalikan doon. Ang mga alaala ay nabahiran na ng dugo. Hindi ako mananatili dito, sabi niya. Alam ko, sagot ng matanda. Ang isang tulad mo na nakakita sa tunay na mukha ng kadiliman at nanalo ay hindi na maaaring mamuhay tulad ng dati. May sarili ka ng landas na tatahakin. Hindi na sila muling nagsalita. Tumango lamang si Elara sa matanda bilang pasasalamat at pamamaalam. Nagsimula siyang maglakad palayo. Palayo sa hasyenda, palayo sa baryo, palayo sa puntod ng kanyang ama. Hindi siya lumingon. Habang naglalakad siya sa maalikabok na daan, tiningnan niya ang kanyang mga palad. Ang mga ito ay magaslaw na at may mga kalyo. May isang tuyong mantsa ng dugo sa gilid ng kanyang hinlalaki na hindi niya pinansin na punasan. Ang dalagang naglalaba sa batis na nangangarap ng isang mas magandang buhay ay patay na. Namatay siya kasama ang kanyang ama sa madilim na silong. Ang babaeng naglalakad ngayon sa ilalim ng araw ay iba na. Mas matigas, mas malamig. Isang taong nakipagtitigan sa bangin. At ang bangin ay tumitig pabalik. Nakarating siya sa dulo ng daan kung saan nagsisimula ang mas malaking kalsada patungo sa ibang bayan. Huminto siya sandali at tumingala sa langit.
Nanalo siya. Nakaligtas siya. Ngunit sa anong halaga? Sa malayong hasyenda, ang hangin ay umiihip sa mga sirang bintana at nasusunog na hardin daman. At kung pakikinggan mong mabuti, tila may ibinubulong ang hangin. Isang mahinang-mahinang boses na parang kay Isabela. Hindi pa ito tapos. Ang sumpa ay maaaring naputol, ngunit ang mga ugat ng kasamaan ay malalim. At ang mga sugat na iniwan nito sa lupa at sa kaluluwa tamay ay mananatili magpakailanman. At dito nagtatapos ang madugo at malagim na kwento ni Elara at ng pamilyang Del Carmen. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa bawat kabanata ng nakakakilabot na paglalakbay na ito. Mula sa unang pag-aspas ng pakpak hanggang sa huling patak ng dugo, naramdaman ko ang inyong presensya, ang inyong takot at ang inyong pag-asa. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang personal na paglalakbay para sa akin. Isang paglalakbay pabalik sa mga kwento ng ating mga lolo at lola, sa mga alamat na bumubulong sa hangin ng ating mga probinsya. Nais kong bigyang buhay hindi lamang ang mga halimaw na ating kinatatakutan, kundi pati na rin ang hindi matatawarang lakas ng loob na natatagpuan sa puso ng bawat Pilipino kapag ang mga mahal sa buhay na ang nakataya sa kabila ng kadiliman, ng pagtataksil at ng karahasan. Sana ay may isang aral na manatili sa ating lahat, na ang pinakamalaking halimaw ay hindi ang mga aswang na lumilipad sa gabi, kundi ang kasamaang kayang manahan sa loob ng puso ng tao. At ang pinakamabisang panangga laban dito ay hindi ang asin o ang mga orasyon, kundi ang pag-ibig na nagbibigay sa atin ng dahilan upang lumaban. Sana'y napukaw ng kwento ni Elara ang inyong mga damdamin. Ano ang pinakatumatak sa inyo? Aling bahagi ang nagpatindig ng inyong mga balahibo? Hihintayin ko ang inyong mga komento at saloobin. Hanggang sa ating susunod na kwentong katatakutan. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat.